Isa na naman pong kaso ang kakaharapin ni Loren Badoy dahil sinampang po siya ng kaso ni Atom Araulio na sa akin pong pagkakaintindi ay may kinalaman po ito sa red tagging. Yung pong kaso na sinampa ni Atom ay civil case, kung hindi po ako nagkakamali, at ito po ay nagkakahalaga ng 2 million for damages. Sa akin pong pagkakaalam, hindi po itong first time na nakatanggap ng ganang complaint or kaso si Loren Badoy. Marami pong nagsampa ng kaso sa kanya. Yun po yung aking pagkakaalam. Pakitama na lang po ako kung ako'y mali ano. Pero ito nga po yung pinaka-recent, si Atom Araulio po ay nagsampa ng kaso. At hindi lang po si Badoy ang sinampahan niya ng kaso. Pati yung isa pa na kasama ni Loren Badoy, huwag na lang po natin siyang pangalanan ano. Pero para po sa akin, tama itong ginagawa ni Atom Araulio. Dahil kung mali naman si Atom at tama si Badoy, mapapatunayan naman yan sa korte. On the other hand, kung tama naman si Atom at may pinaglalaban siya at siya ang nasa lugar at valid ang complaint niya, mapapatunayan din yan sa korte kung ang mali ay si Badoy. At mapaparusahan po kung sino man ang may mali at mapapatunayan ang tama at totoo. Kasi alam niyo sa totoo lang, ang dami pong gumagawa ng red tagging. Mga kilalang personality at mga hindi kilalang personality, kahit mga troll, kahit mga ordinaryong netizen, nang red tag na po. Parang naging kultura na sa Pilipinas ang pang-red tag. Basta yung tao nagvo-voice out against sa mga kapalpakan, katiwalian sa gobyerno, para sa mga troll or sa mga netizen na hindi kapareho ng kanilang opinion, sila po ay mga miyembro ng NPA or rebelde or lumalaban sa gobyerno. Nire-red tag po nila. Hindi po tama yan. Dahil ang pang-red tag po ay nagre-resulta sa violence. Meron din po itong burden sa mental state ng tao na aapektuhan ang mental health. Basically, mali. Maling-mali po ang pang-red tag. Hindi porket nagsasalita, nagvo-voice out, no? Kalaban na ng gobyerno, or rebelde na, or komunista, or namumundok. Yan po yung mga term panatiko ng NPA, taga-bundok, rebelde, yan po yung term ng mga nangre-retag no? No longer talking specifically about Loren Badoy here, no? In general, marami na kasi po ang gumagawa ng red tagging at hindi po katanggap-tanggap, no? Hindi porket nagko-call out, nagvo-voice out ay NPA na po, hindi po tama yon. At may kalalagyan po kayo kapag kumilos yung mga taong nire-retag nyo. Kagaya na lamang po nung, kung hindi ako nagkakamali, no, yung Ayala, yung troll, nagtago sa anonymous account sa Twitter, syempre, Ayala, maraming kakayahan yan, maraming pera para magpa-imbestiga at ipahanap, alamin ang identity ng troll. Eventually, nalaman nila yung identity ng troll. Dahil nire-retag ang Ayala, ayun, sinampahan ng kaso, at eventually napatunayan at mapaparusahan. Pero dahil mabait ang Ayala, pinagbigyan, pinag-public apology na lang, hindi na pinakulong, hindi na pinagbayad. Can you imagine, no? Yung inagrabyado, naging mabuti pa sa'yo, no? Pagkatapos mong mantrol, itago mo yung identity mo para siraan ng iba, no? Ilagay sa alanganin ang safety ng ibang tao, hiningan ka lang ng sorry, pinatawad ka na. Mali po kasi ang pang-red tag, marami pong gumagawa niyan. At yan yung ginawa nila kay Atty. Lenny, kaya maraming tao ang nagalit kay Atty. Lenny at maraming tao ang hindi bumoto kay Atty. Lenny dahil pinanghawakan nila yung bintang ng mga troll at ng kung sino-sinong influencers at mga vloggers kay Atty. Lenny na link sa Atty. Lenny sa NPA, which is not true. Kinukondena ni Atty. Lenny ang NPA at ayaw din niya ng armadong pakikibaka. Sinabi po niya yan sa kanyang mga press release, sa kanyang mga public statements, sa kanyang Facebook page. Pero hindi pinapakinggan ng mga taga-kabilang kubol. Ayaw nilang pakinggan, ayaw nilang paniwalaan. Ang pinapaniwalaan nila ay yung mga claim na walang basihan. No? Kaya ayan, maraming nagalit na tao kay Atty. Lenny. No? Ang pagkukulang naman ni Atty. Lenny, hindi niya inaksyonan, hindi niya pinanagot ang mga taong ito. Siguro dahil mas uunahin niya yung pagsiservisyo niya sa angat buhay, sa publiko ng Vice President siya, kaysa pagtuunan ng pansin ang mga taong nagsisinungaling at nanlilin lang at nagkakalat ng fake news sa kanya. Imagine, nagkalat ang mga troll ng fake news na si Atty. Lenny daw ay may naging asawang NPA bago si Sir Jesse Robredo. Isang malaking kalokohan, isang malaking kasinungalingan. Pero pinaniwalaan po ng mga tao. And eto, tignan nyo, na-debunk ng Rappler. Yung false claim about Senator Risa. Ayan po. Si Senator Risa, kung hindi siya matututo sa naging experience ni Atty. Lenny at hindi niya aaksyonan ang mga nangre-red tag sa kanya or mga gumagawa ng false claim sa kanya, mapapagaya din siya kay Atty. Lenny. Magagalit sa kanya yung mga tao, pwede rin siya kamuhian ng mga tao, ayawan ng mga tao, magiging masama siya sa mata ng mga tao. Kung palalampasin niya ang mga gumagawa ng false claim sa kanya. Basahin niyo na lang po itong article na ito ng inyo pong malaman kung ano yung false claim, kung anong sinabi, kung bakit po yan dinibang o itinama ng Rappler. No? Kasi ang problema, yung mga gumagawa ng false claim, yung mga nagkakalat ng fake news, panilin lang, mas maraming nakakapanood sa kanila at mas maraming naniniwala sa kanila. 100,000 ang likes, libo-libo ang share,
million ang views. Mas una silang pinaniwalaan, tapos may magdidebunk, may gagawa kami ng content para itama, para ipaliwanag, pero kokonti lang nakakapanood sa amin at nakakakita ng mga debunking article. So kaya po natatalo ang katotohanan ng kasinungalingan. Ano po? So, malaki po ang role nating mga kababayan sa pagpapalaganap ng katotohanan. Kapag may nakita kayong article or video na nagpapaliwanag na pinapakita na hindi totoo ang isang content, dinedebunk, no? Sana po yung ma-share nyo, sana po yung ma-like nyo, at sana po yung makapagbigay kayo ng opinion sa comment section. Dahil malaking tulong po yan para mas maraming makakita ng tama at totoong impormasyon. So, tama ang ginawa ni Atom Araulio sa pag-pushback, sa pag-fight back, at tama yung ginagawa ng iba dyan na talagang lumalaban kahit sa content man lang, no, para labanan ng fake news at disinformation. Kasi may mga taong pwedeng mapahamak, may mga taong pwedeng masira ang reputasyon. Ano po? At the end of the day, pagdating sa korte, malalaman naman natin kung sino ang tama at totoo at kung sino talaga ang mali na dapat managot sa batas. No? So yun lamang po ang aking reaction dyan. Yung mga tao na gumawa ng mga kung ano-anong content na mapanlin lang, nakita natin sila. No? May nakulong, may na-disbar, may na-suspend, may na-stroke, no? Naging miserable sila. Kaya huwag po nating hayaan na yung kasinungalingan at panlilinlang ang mamayagpag. Kahit papano, mag-push back, mag-fight back. Maraming pong salamat. Sana po malike nyo ang video na ito. Makapag-comment po kayo, binabasa ko po ang inyong mga komento. At magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.